Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Suportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong isang vlog ni Ka-Business na kung saan ay nagkaroon ng away o pag-aaway itong si Kuya Lito at Ate Vera. At ang dahilan nito ay itong si Kuya Lito pala ay merong inililihim dito kay Ate Vera. Ayon nga po dito kay Ate Vera ay natuklasan niyang itong si Kuya Lito ay may contact pala doon sa dati niyang kinakasama na kung saan ay nagkaroon siya doon ng anak. Alam niyo guys, kung tutuusin, wala naman sanang masama na merong contact itong si Kuya Lito doon sa dati niyang kinasama. Kung ang purpose lang niya ay para lang doon sa kanyang anak. Yung bang parang meron siyang komunikasyon doon sa kanyang anak. Dahil kung tutuusin, ay meron naman talagang obligasyon itong si Kuya Lito doon sa kanyang anak na dapat nga ay sinusuportahan niya ang pangangailangan ng kanyang anak na yon. Kaya lang, ang hindi maganda dito guys ay yung inilihim niya dito kay Ate Vera, yung pakikipagkontakan niya sa dati niyang kinakasama. Kahit pa nga sabihin dito ni Kuya Lito na ang purpose lang niya dito sa pakikipagkontakan niya sa dati niyang kinakasama ay para magkaroon siya ng komunikasyon sa kanyang anak. Mali pa rin yun guys, dahil inilihim niya yon dito kay Ate Vera. Kaya normal lang nang unang maging reaksyon dito ni Ate Vera ay magalit. Kasi bilang mag-asawa sila ni Ate Vera ay para sa akin ay bakit kailangan pang ilihim nito si Kuya Lito dito kay Ate Vera yung pakikipagkomunikasyon niya dito sa dati niyang kinasama. Kung ang purpose lang talaga niya ay para doon sa kanyang anak. Alam niyo kasi guys, para sa akin, kung talaga may respeto itong si Kuya Lito bilang asawa dito kay Ate Vera, ay anumang kanyang desisyon sa kanyang buhay ay ipapaalam niya dito kay Ate Vera. Lalo na nga itong mga ganitong usapin. Dahil pwede naman niyang ipaliwanag kay Ate Vera yung kanyang obligasyon
dun sa kanyang anak. Ang katuwiran kasi dito ni Kuya Lito, kaya hindi daw niya ipinaalam dito kay Ate Vera kasi magagalit si Ate Vera. O sige, sabihin na natin na maaaring magalit nga ito si Ate Vera kung malalaman nito na gustong makipagkomunikasyon nito si Kuya Lito doon sa dati niyang kinasama para makontak niya ang kanyang anak. Pero kung ipapaliwanag mo naman siguro ng maayos, ay mauunawaan din ito ni Ate Vera dahil meron kang ang obligasyon doon sa iyong anak. At syempre anak mo yon. At gusto mo rin na magkaroon kayo ng komunikasyon. At kung sakali naman na mahirapan ka na ipaliwanag ito kay Ate Vera, ay nandiyan naman sila Mr. and Mrs. Ka-Business na pwede mong hinga ng tulong para magpaliwanag dito kay Ate Vera dun sa iyong layunin na pagkontak mo at pagbibigay mo ng responsibilidad sa iyong anak. Ito naman si Ate Vera nakikinig naman ito kay Mr. and Mrs. Ka-Business. Kaya kung makakatuwang mo si Mr. and Mrs. Ka-Business sa pagpapaliwanag dito kay Ate Vera, ay imposible na hindi nito maunawaan kung ano yung iyong layunin. Pero dahil nga sa inilihi mo, yung pakikipagkomunikasyon mo dito sa dati mong kinasama, ay ano pa bang inaasahan mo na magiging reaksyon ni Ate Vera? Inaasahan mo ba na matutuwa sa iyo si Ate Vera sa ginawa mong paglilihim na yan? Asawa mo yan. At ang magiging tingin niya sa ginawa mo na pakikipagkomunikasyon sa dati mong kinasama ay hindi talaga maganda. Iisipin talaga niyan na nakikipagkomunikasyon ka doon sa ibang dahilan. Kahit pa sabihin mo na ang layunin mo doon ay para lang sa iyong anak, hindi mawawala sa isipan ni Ate Vera na niloloko mo siya kasi pinaglihiman mo siya. Tapos sumagalit si Ate Vera, ikaw pa yung may ganang magmalaki. Halip na suyuin mo ito si Ate Vera at ipaliwanag mo yung side mo ng maayos, ay ikaw pa yung nagmalaki. Ikaw pa yung nagmataas. At ikaw pa ang may ganang maglayas. Sa tingin mo, Kuya Lito, tama ba yung ganyang attitude mo? Na tila ba ikaw pa yung nagmamalaki kay Ate Vera na hindi mo man lang naisip na ikaw dapat yung magpakumbaba kay Ate Vera dahil sa inyong pagsasama, Kuya Lito. Tanggapin mo man o hindi, pero ang totoo, ang malinaw na katotohanan ay si Ate Vera ang mas may malaking sakripisyo pagdating sa pagsasama niyong dalawa. Bakit? Dahil nga dyan sa kalagayan mo. Dahil hindi naman lingid sa lahat, maging sa sarili mo, kung ano yung katayuan mo. Pero sa kabila ng katayuan mong yan, ay buong buo ka pa rin tinanggap ni Ate Vera. Na kahit alam ni Ate Vera na sa inyong pagsasama ay siya yung sobrang magsasakripice, ay baliwala sa kanya yon dahil mahal ka ni Ate Vera. Pero ikaw, dahil mukhang alam mo na mahal ka ni Ate Vera, ay mukhang inaabuso mo ang pagmamahal na ito ni Ate Vera. Dahil kitang-kita naman diyan sa inasta mong yan, na gusto mo ay ikaw yung susuyuin nito si Ate Vera. Halip na ikaw yung manuyo dito kay Ate Vera dahil ikaw ang nakagawa ng mali. Tapos ayon pa nga dito sa mga kagwang,
ay parang ikaw pa yung nagmamalaki. Ikaw pa yung mataas ang pride. Ay ikaw na nga yung may mali. Oo, sa video ito guys, hindi natin narinig ng mahaba yung side nito si Kuya Lito. Pero para sa akin ay sapat na itong ipinakitang attitude na ito ni Kuya Lito habang siya kinakausap nila Intoy at ni Ate Vera. Na halip niyang makipag-usap siya na maayos ay nag-walk out pa siya. Sinubukan pa nga siyang habulin dito ni Intoy pero hindi siya papigil. Kaya sinabihan siya dito ni Intoy na nagmamataas itong si Kuya Lito sa sarili niya. Pero tila ba itong si Kuya Lito ay walang pinakikinggan. At ayon din dito kay Intoy at Bay Papaya ay may mga naging pangyayari pa dun sa loob na hindi maganda ang iniasta doon ni Kuya Lito. Na habang nga sila'y kumakain ay nag-aangas pa itong si Kuya Lito. At pati nga daw itong si Intoy ay binuragan o inangasan nitong si Kuya Lito. O diba guys, halip na siya'y magpakumbaba dahil siya yung nahuli na may ginagawang hindi tama, ay siya pa yung parang nagmamalaki. Sinabi kong hindi tama guys yung ginagawang ito ni Kuya Lito dahil malinaw naman na talagang mali na nakipagkomunikasyon siya doon sa dati niyang kinakasama nang hindi niya sinasabi dito kay Ate Vera. Kumbaga, naglihim siya dito kay Ate Vera. Ito yung maling mali dahil mag-asawa na sila ni Ate Vera Kaya dapat lang na kung gusto niya makipagkomunikasyon doon sa kanyang anak sa pamamagitan ng dati niyang kinakasama, ay dapat naging transparent siya dito kay Ate Vera. Hindi dapat siya naglihim. Kaya ano ba nga ba ang inaasahan natin na magiging reaksyon nito si Ate Vera? Tapos nung masita siya pa yung galit. Siya pa yung may ganang magalit dito kay Ate Vera. At papalabasin niya na itong si Ate Vera pa ang masama. Dahil nagagalit itong si Ate Vera na may komunikasyon siya dun sa kanyang anak. Siguro naman hindi magagalit yan si Ate Vera kung ipapaliwanag mo ng maayos yung layunin mo kung bakit mo gusto makipagkomunikasyon sa iyong anak. Pero sa ganyang paraan ay magagalit talaga itong si Ate Vera. Dahil bilang asawa ay hindi mo siya inirespeto. Alam nyo guys, ang nakikita ko dito kay Kuya Lito ay sobrang taas ng pride. Alam nyo guys, ang nakikita ko dito kay Kuya Lito ay napakataas ng pride nito. Na yung tipong siya na yung may kasalanan ay kailangan siya pa yung susuyuin. Ay samantalang sa sitwasyon naman nilang dalawa ni Ate Vera, ay kung tutuusin, ay siya ang binubuhay ni Ate Vera. Hindi siya ang bumubuhay kay Ate Vera. Pasensya na Kuya Lito, pero yan ang totoo. Dahil dito naman kay Laka Business ang talaga may trabaho ay si Ate Vera, hindi itong si Kuya Lito. Si Kuya Lito, napapasama-sama lang siya doon sa pagbablog. Pero ang siniswelduhan talaga dito nila ka-business ay itong si Ate Vera. Tapos bukod pa nga doon na si Ate Vera na nga ang naghahanap buhay, ay si Ate Vera pa rin ang nag-aasikaso sa kanya. Dahil doon sa kanyang kalagayan, ay hindi naman maaaring hindi siya aasikasuhin. Tapos pag siya'y nakagawa ng mali, ay siya pa yung matapang. Siya pa yung nagmamalaki. At si Ate Vera pa ang gusto niyang manuyo sa kanya.
Alam niyo guys, nakikita ko dito kay Kuya Lito. Ito yung tipo ng tao na walang pinakikinggan basta-basta. Yung bang ang tingin niya sa kanyang sarili ay sobrang taas. Na kung ano yung gusto niya at gusto niyang mangyari, ay yun dapat ang masusunod. Katulad nito, sabi ni Mrs. Kabisnes, mag-usap muna kayong mag-asawa bago ka umalis. Bagamat ang tinutukoy dito ni Mrs. Kabisnes ay yung patungkol dun sa pagkuha nitong si Kuya Lito ng pera mula doon sa savings nila ni Ate Vera, ay common na yon. Na dapat ang pag-usapan nyo ay hindi lang patungkol dun sa perang gusto mong kunin. Kundi dapat ang higit yung pinag-uusapan ay kung ano yung naging away nyo. Kung paano kayo magkakasundong mag-asawa. Pero nakipag-usap ba siya ng maayos dito kay Ate Vera? Diba hindi? Kundi sinabi lang niya dito kay Ate Vera ay kung pumapayag ba ito si Ate Vera na kumuha siya ng pera doon sa savings nila kay Mrs. Kabisnes. Pero yung mag-usap sila ng maayos patungkol dito sa problema nila, wala. Walang ganong ginawa si Kuya Lito. Na yung paghingi nga niya dito ng pera kay Ate Vera galing doon sa savings nila hindi pa rin maayos yung pagkakadeliver niya ng salita. Oo, bagamat hindi siya humihiyaw, pero may kasamang pagmamalaki yung tono ng boses niya. At nung hindi siya mapagbigyan, ay nag-walk out na siya. Kaya maging ito si Intoy at Bay Papaya ay hindi na rin nila naitago yung inis nila dito kay Kuya Lito. Kasi pati nga daw sila ay inaangasan nito si Kuya Lito. Na para bang pinagmamalakihang masyado nito si Kuya Lito. Alam niyo guys, kung ako dito kay Ate Vera, bibigyan ko ng leksyon ito si Kuya Lito. Yung bang tipo na gusto nang bumalik nito si Kuya Lito sa kanya, ay wag muna niyang tanggapin. Yung iparamdam muna niya dito kay Kuya Lito kung ano yung kawalan niya pag wala siya dito kay Kuya Lito. Kasi ang tingin ko dito kay Kuya Lito, namihasa ito Nasa tuwing ganto ang gagawin niya kay Ate Vera, ay pag bumalik siya, ay dalawang kamay na naman siyang tinatanggap ni Ate Vera. Na minsan pa nga, ayon dito kay Ate Vera, nung panahon nandun pa sila sa tindahan, ay pag mag-aaway sila, ay kagad na ito si Kuya Lito ay pupunta dito kay Laka Business at magsusumbong. At pag nagsumbong ito, ay siguradong ang mali dito ay si Ate Vera. At yan naman ay nasaksihan din natin ng ilang beses. Na pag napunta nga siya dito kay Laka Business, ay kung ano-ano yung sinasabi niya dito. Tapos pag pinagharap na sila ni Ate Vera, ay dito na lumalabas na yung mga sinabi pala ni Kuya Lito ay marami ang hindi totoo. Kumbaga, nagagawa pa niyang siraan itong si Ate Vera sa ibang tao pag sila'y nag-aaway. Kaya kung ako dito kay Ate Vera, bibigyan ko talaga ito ng isang leksyon na hindi nito malilimutan. Yung bang tipong kahit siya'y suyuin ito si Kuya Lito, ay wag muna niyang pagbigyan. Tiisin muna niya ito si Kuya Lito ng ilang panahon para ma-realize nito si Kuya Lito yung kakulangan niya pag wala ito si Ate Vera. Kasi parang ang tingin ko ang feeling niya ay malaki siyang kawalan para dito kay Ate Vera. Na hindi niya naisip na pag nawala siya dito kay Ate Vera, ay mas magiging maalwan ang takbo ng buhay ni Ate Vera. Dahil malinaw naman na siya yung inaasikaso ni Ate Vera, hindi siya ang nag-aasikaso kay Ate Vera. Maswerte siya.
Dahil mahal na mahal siya ni Ate Vera kahit ganyan na yung ugali niya. Sa kabila ng kanyang kalagayang yan, minahal siya ni Ate Vera ng talagang totoo. Kaya napakaswerte mo, Kuya Lito. Napakaswerte mo. Dahil ganyan yung ibinibigay na pagmamahal sa'yo ni Ate Vera. Kahit siya paulit-ulit mo ng pinapakitaan ng hindi magandang ugaling yan, ay eto si Ate Vera, tanggap ka pa rin dahil mahal ka niya. Pero sabi nga ni Ate Vera, huwag mong intayin na yung pagmamahal niyang yun sa'yo ay tuluyang mawala. Dahil pag nangyari yan, Kuya Lito, sabi ko sa'yo, ikaw yung kawawa. Ikaw yung mawawalan. Dahil malinaw lang naman na sa inyong dalawa ni Ate Vera ay ikaw yung higit na may kailangan kay Ate Vera. At para sa akin, Kuya Lito, yung ganyan mong kalagayan, dapat ikaw pa nga yung laging nanunuyo dito kay Ate Vera eh. Dahil napakalaki ng ginagawang sakripisyo sa'yo nito si Ate Vera. Huwag mo sabihin PWD ka, kaya kailangan ikaw yung unawain. Kuya Lito, PWD din ako. Pero hindi ganyan ang inaasal ko. Ako, marunong ako magpakumbaba. Marunong ako manuyo. At higit sa lahat, hindi ako mapagmataas na tao. Kumbaga, alam ko kung saan ko ilulugar ang sarili ko. Hindi katulad mo, na ganyan na nga yung kalagayan mo, ay sobra ka pang magmataas, sobra ka pang magmalaki. Ikaw pa yung napakataas ng pride. Eh paano nga pag dumating sa punto na manawa na si Ate Vera dyan sa pag-uugali mong yan? Sinong kawawa? Sa tingin mo, si Ate Vera ba magiging kawawa? O ikaw? Kaya yan ang pag-isipan mo na mabuti, Kuya Lito. Kaya ako sa'yo, ngayon pa lang ay bago-baguhin mo na yung pag-uugali mong yan. Ngayon pa lang ay matuto ka ng manuyo dito sa asawa mo. Dahil sinasabi ko sa iyo, sa kalagayan yung dalawa ni Ate Vera, ikaw ang higit na may kailangan kay Ate Vera. Hindi si Ate Vera ang may kailangan sa iyo. Paano guys? Hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po yung nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta at sa walang sawa pong nanonood sa aking mga reaction video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa muntik kong channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo magtapos ay gusto ko lang pong i-shout out itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Ma'am, shout out po sa inyo at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa walang sawa nyo pong panonood sa aking mga ina-upload na video. At shout out din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Ma'am, maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa walang sawa nyo pong panonood sa aking mga video. At ganon din po sa lagi nyo pong pagpapadala ng blessing sa akin. At shout out din po dito kay Ma'am MK Inday Okray. Ma'am, thank you din po. Thank you doon sa mga ipinadala nyo po sa akin. At syempre ganon din po dito sa aking mga kasamang reaktor na sila Ma'am Fleurs Channel, Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Alminda Mix Vlog, Annalisa Reality Vlog, at dito kay Kamix Vlog. Shout out po sa inyo.
At yun muli po ay maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.